So kung meron po kayong Bible, buksan po natin sa Gawa, chapter 4, verse 23 to 21. Gawa chapter 4, verse 23 to 31. Basahin ko lang po itong verse, then tayo po ay manalangin. No? So kung nandyan na po kayo, basahin po natin. Gawa chapter 4, verse 23 hanggang 31. Sabi po dito, panalangin upang magkaroon ng katapangan. So ito po yung prayer ng mga disciples nung early church stage. Sabi nga po ng verse 23, nang mapalaya sina Pedro at Juan, sila'y nagpunta sa mga kasamahan nila at binalita ang sinabi ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan. So by the way, si Pedro at Juan po, galing sila sa pagkakakulong dahil sa pag-share nila ng Word of God. And then verse 24, nang marinig ito, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. Sinabi nila, kayo po ang lumikha ng langit, ng lupa, ng dagat at ng lahat ng nasa mga ito. Kayo po ang nagsalita sa pamamagitan ng aming ninunong si David na inyong lingkod nang sabihin niya sa patnubay ng Espiritu Santo, bakit galit na galit ang mga hentil at ang mga tao'y nagbabalak ng walang kabuluhan? Naghahandang lumaban ang mga hari sa lupa at nagtitipon ang mga pinuno laban sa Panginoon at sa kanyang hinirang. 27, nagkatipon sa lungsod na ito sina Herodes at Poncio Pilato kasama ng mga hentil at ang buong Israel. Imagine niyo po yung kalaban nila during that time. No? Buong Israel laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus, ang iyong hinirang. Isinagawa nila ang lahat ng bagay na dapat mangyari at itinakda mo noon pa. At ngayon, Panginoon, pinagbabantaan nila kami. Tulungan mo po ang inyong mga alipin na maipangaral ng buong tapang ang inyong salita. Iunat mo po ang inyong kamay upang magpagaling at loobin mo na sa pangalan ng iyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga kababalaghan. Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang pinagtitipunan nila, silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Pwede po ba palakpakan po natin ang Panginoon? And tayo po ay yumuko and sandaling manalangin. Lord, marami pong salamat sa panibagong araw po na to. Salamat po, Lord, sa biyaya mo at sa grasya mo. Salamat po, Lord, sa pagdadako mo po sa amin dito na ligtas. At Lord, sa oras po na to, patuloy po kaming lumalapit, nagpapakumbaba, anuman pong karumihan, kasalanan. Lord, dinisin mo nga po kami. At sa oras po na to, Lord, kung paano mo po binuksan yung isipan, yung puso ng mga unang mananampalataya, Lord, ganoon din po sa amin. Nang maintindihan po namin at may sa buhay namin ang inyong mga salita. At mamangha po kami sa inyong dakilang gawa. At ikaw nga lang po yung mataas, mapapurihan, Panginoon. At ako po bilang inyong likod, gamitin mo lamang po bilang tagapagsalita. Ito po aming sama-samang panalangin, maging sa mga churches po, Lord, na naanod ng bagyo sa Cebu at sa ibang lugar, Panginoon, sa Pilipinas. Lord, we pray for them na inyong kamay po, yung siyang lumukob, pumrotekta, Panginoon, at yung pag-ibig mo, patuloy, Lord, yung maranasan nila, yung pagyakap mo, Panginoon. Maging yung mga naanod, yung mga nasalanta ng bagyo, Panginoon, Lord, sa inyong kamay po namin ito nilalapit. Ito po aming sama-samang panalangin. Papurit pa sa salamat sa pangalan po namin, Panginoon Jesus. Amen. Okay. So, for November, no, and ilang weeks na nga po natin pinag-uusapan, and ito po yung tema na magiging anniversary natin ngayong taon at yung lalakaran natin for our 25th year. And ano po ba yung tema natin? Naalala niyo po ba? Ito po yung pagiging disciple. Sabi niyo nga po, disciple. So yun. And ano po ba yung meaning ng disciple? No? So mamaya, pag-aaralan po natin yan. Pero ngayon po, ta-travel back tayo, 2,000 years. Kung saan, ano ba yung nangyari sa mga unang disipulo? Ano ba yung nangyari sa mga unang mananampalataya? And yung binabasa ko nga po to, yung Book of Acts, and I encourage you, basahin nyo rin po, no? Para makita nyo po yung kung gaano ka-powerful yung ginawa po ng Panginoon. Sabi nga, yung Book of Acts daw, sa ibang salin nito, ito po ay Acts of the Apostle. Pero kung titingnan po natin in broader view, no? Ito po ay Acts of God, Acts of the Holy Spirit. Imagine niyo po, no? Yung mga patay, nabubuhay, yung mga may sakit, gumagaling, ano pa, yung mga pilay, nakakalakad, di ba? Yung mga bulag, nakakakita.
Yung mga bingi nakakarinig. Imagine niyo po yung grabing himala, no? And even si Apostle Paul, no, na dati siyang mamamatay tao, no, nagbinabahay-bahay niya yung mga mananampalataya. Ano yung nangyari sa kanya? Tinawag siya ni Lord bilang apostol. And sabi nga, yung half ng New Testament na binabasa natin ngayon, sino po ang nagsulat? Si Apostle Paul. Sa patnubay po ng banal na Espiritu Santo. And nakita ko po dito, meron lang dalawang klaseng tao. Either you were a disciple of Jesus Christ or totally not. Tama po ba? Naniniwala po ba kayo doon? So dati, kung babasahin niyo po ito, wala pong member lang kasi ikaw eh. Ano lang ako, attendee lang. No? Or sabi nga ng isa, part-time Christian lang daw siya. No? So yung Saturday, Sunday, banal. Yung Lunes to Friday, puro kalokohan na yung ginagawa. Pero hindi po ganun eh. No? It's either ikaw ay disipulo or Kristiyanong tunay or totally hindi mo talaga naintindihan. So yun, and kung babasahin nga po natin, konting background lang, pwede po pa next. So naglista lang po ako ng ilang background sa Book of Acts. Sabi diyan sa una, yung Book of Acts daw or yung gawa, kung babasahin natin siya, it is the bridge, sabihin nyo nga bridge. So ano ba yung bridge? Ano siya tulay. So tulay saan, no? Siya daw ay bridge between the Gospels and Pauline Epistle. So siya po ay tulay from the Gospel. Alam niyo po ba Gospel, di ba? Yung Matthew, Mark, Luke, John. And dun po tinala kung ano yung naging buhay ni Jesus Christ, kung paano siya nabuhay, kung yung existence niya, and sabi nga, kung gaano siya makapangyarihan na. Siya talaga yung Diyos. No? Siya yung anak ng Diyos. And hindi siya tao lang, hindi siya gawa-gawa lang, etc. And hindi lang po yun, no? Bridge siya between the Gospels and Pauline Epistle. Kaya kung babasahin niyo po ito, yung Book of Acts, sobrang haba niya ilang taon po siya nangyari. And yung Pauline Epistle, parang sulat na lang siya ni Apostle Paul sa mga huling part, no, sa mga churches na na-establish nila. So pag sinabing Pauline Epistle, mga sulat ni Pablo, ni Apostle Paul. Hindi po siya noong una sabi ko, sino si Pauline? Binasa ko yung Bible, wala akong nabasang Pauline. Yung pala si Paul pala siya. No? And sabi dito, yung Acts chapter 4, yung binabasa po natin ngayon, yung Gawa chapter 4, takes place saan? Nangyari po ito sa portico ni Solomon or Solomon's porch. And nangyari po siya 33 AD. So yung 33 AD, ito po yung time ni Emperor Herod. And sabi nga dyan, successor siya ang next na humalinhin sa kanya is si Emperor Nero. Kaya kung isi-search nyo po yung 33 AD, yung mga kaganapan po nung unang panahon, nung time nung mga early church stage or nung mga apostol, no? Sobrang tindi nung pinagdaanan po nila. So kaya nga may kanta, di ba? Sabi nga, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Pero kung pag-aaralan nyo po itong Acts chapter, sabi ko, masaya bang tunay talaga yung buhay ng pagiging disipulo ni Kristo or nung pagiging mananampalataya? Bakit po? Kasi kung aaralin niyo po to, no, yung Roman Empire, sila po yung existing na batas during their time. And makikita po natin gaano sila ka-brutal, gaano sila katindi sa pag-persecute sa mga Christian. Even si Jesus Christ nga, di ba? Sila mismo yung pumatay. So yun. And kung titingnan nyo po ito, pag binasa nyo yung Hebreo chapter 11, doon nyo po mababasa sa verse, I think 35 to 40, kung ano yung mga pinagdaanan ng mga ulang mananampalataya. No? Mababasa nyo po doon yung ano po sila, binabalatan ng buhay, di ba? Sabi doon, hinahati sa gitna. Sabi mismo ng Hebreo chapter 11, verse 35 to 40. So imagine nyo, pinupugutan ng ulo, ano pa, no? By the way, the Roman Empire, meron silang arena. Na familiar po ba sa arena? So sa kanila po nagsimula yung concept ng arena. And doon po dinadala yung mga Christians. And ano po yung ginagawa sa kanila? Sinusunog, pinapatay, ano pa. Sabi nga yung merong mga chariot, alam niyo po yung chariot, yung may mga kabayo. Tapos itatali doon yung mga Kristiyano. Tapos yung kabayo papatakbuhin sa arena for a certain time hanggang mabugbog, hanggang mamatay yung Kristiyano. Kaya kung titingnan natin, ang buhay ba ng Kristiyano ay masayang tunay, di ba? Pero makikita natin mamaya, And pag inaral niyo po yung time ni Emperor si Herod tsaka si Nero.
Sobrang tindi po ng galit nila sa mga Kristiyano. So yun. Pero nung time ni Constantine, so medyo konting history lang, no? Doon na po, si Constantine po yung ginamit ni Lord para lumuwag yung Christianity that time. And hanggang sa panahon po natin ngayon. And sabi dito sa huli, no, yung Acts chapter 4, sabi dyan, it shows the first recorded persecution of the early church. Dito po, nilahad yung unang persecution or pag-uusig sa mga unang mananampalataya or sa mga unang disipulo. Kaya nga po, sa topic po na to, pag-aaralan natin, ano ba yung cost ng pagiging disipulo ni Kristo? And what it takes to be a disciple. So, sabi nga sa Mateo chapter 28 verse 18, di ba? Ano po yung sabi doon, yung sinare ni Pastor, di ba? Go and make disciples. So, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Ang tanong, number 1, alagad ka ba talaga ni Kristo? Number 2, are you making disciples? Or baka masyado na tayong comfortable sa sitwasyon natin na pa-attend lang or okay na to. Ano naman si Lord, eh, no? And bakit po? Dahil yun po yung pinaka-great commission na binigay po sa atin ng Panginoon bago po siya umakyat sa langit. And then next, ito po na-share po to last week. Pero ano ba yung meaning ng disciple? No? Sabi sa Greek, ang meaning daw po niya ay, sabi dyan, matetes. Sabi nyo nga, matetes. Yun. So, at kung isa kang disipulo, matetes talaga yung faith mo. Yun. And sabi nga, ano ba yung meaning niya? Sabi dyan, no? It means pagiging apprentice. It's a learner. Ano pa? Student. And sabi dyan, follower of blank. So kayo na lang po magpuna nun kung kaninong follower tayo. No? And I hope talagang tagasunod po tayo ni Kristo. And sabi nga dyan, no? Yung disciple daw, yung pagiging disipulo sa atin, no? Sabi dyan, it learns from Jesus. Sabi dyan, he's the one who follows Jesus and lives out his teaching. Pangatlo, he is the one who imitates his life. Ngayon, yung tanong na, yung tatlong check po dyan, nagagawa po ba talaga natin? Do we learn from Jesus? Talaga bang, paano tayo makaka-learn kung hindi talaga tayo nagbabasa ng Word of God, di ba? Sinusunod ba talaga natin si Lord and yung teaching niya? And ito po yung pinaka-matindi, no? Imitate His life. Talaga bang ini-imitate natin? Nakakatulad natin. Sino? Si Kristo, yung buhay ni Christ? Or yung dati pa rin nating yung pagiging makalaman, no? Yung pagiging makasalanan. Bakit po? Dahil the moment tanggapin natin si Lord, meron tayong Holy Spirit. And yung Holy Spirit na po na yun, siya po yung tumutulong sa atin, yung bumabago sa atin para maging kamukha po tayo ni Kristo. Amen po ba? And sabi nga dyan, no, yung verse sa taas, yung, nabanggit ko kanina, yung Matthew 28, verse 19, ito po yung Great Commission or yung Great Calling natin. And ano po yun, no? To go and make disciple. And hindi po natin ito magagawa kung hindi talaga tayo nabago ni Lord, kung hindi talaga tayo tumanggap kay Lord. Bakit po? Kasi makaka-encounter tayo ng mga paghihirap, pag-uusig, like yung nakabasa po natin kanina, and many more. And sabi nga dyan sa kanan, sa taas, medyo maliit lang. Sabi dyan, it's our branding. And sabi ko nga po kanina, no, either disipulo ka ni Christ or hindi. And sabi nga, pag binasa niyo po yung Gawa 11:26, dito po unang tinawag yung mga disipulo na Christian. Kumbaga ito po yung branding natin, no? And kung tinanggap natin si Lord, tayo ay Christian, no? By the way, hindi po siya religion, no? Ito po ay relationship with Jesus Christ. And imagine niyo po yun, nakakabit na sa atin yung pangalan ni Kristo. And ang tanong, bilang dala-dala natin si Kristo, saan man tayo magpunta? Sa work man, sa pamilya mo, sa tahanan nyo, etc. Nakikita ba sa atin si Lord or hindi, no? And sabi nga, pag binasa nyo pa po yung Book of Acts, and ulit-ulit ko nga po sinasabi, either disipulo ka or mananampalataya ka, or hindi. Kaya nga, pag binasa niyo po yung buhay ni Pablo, di ba? Ano po yung ginagawa niya? Nagbabahay-bahay siya. Kilala niya kung sino talaga yung mga tunay na mananampalataya. Kaya nga nung time na bago siya tawagin ni Lord, di ba? Papunta siya sa Jerusalem. And kilala niya mismo kung sino yung mga pupuntahan niya. For example,
Ah, number one ko si Michael kasi maano to eh. Nagsishare daw to eh. Di ba? Number two si EFF. Kumbaga kilala ni Paul kung sino yung mga uunahin niya, kung sino yung mga kakaladgarin niya, yung mga papatayin niya because of the mandate of the Roman Empire. And ganun po ka ka-genuine yung pananampalataya po nila. And so yun. And next, kaya po sa point number 1, yun. Sabi nga po dyan, no? Ay, by the way, nakalimutan ko yung title. Napasarap yung intro. So, ang title po natin, pwede ba sabay-sabay natin basahin? The Unshakable Disciple. So, ano ba yung meaning ng pagiging unshakable, di ba? Kung bakit hindi ka natitinag, ano naman yung mga pagdaanan mo, nananatili ka pa rin. So, yun. And sabi nga dyan, the unshakable disciple. And mamaya makikita natin, talaga bang unshakable tayo or kung mayroong part sa buhay natin na nahihiya tayo, natatakot tayo, na-express yung faith natin, ma-workout po natin after nitong topic. So point number 1, sabi po dyan, the reality of opposition. Sabi nyo nga, opposition. Or sa ibang salin po niyan, yung persecution. Or sa Tagalog, yung katotohanan ng pag-uusig. And ito po yung question ko, no? Bilang mga mananampalataya, meron po ba kayong struggle on your faith? Kasi kung wala po, di ba, kung uma-attend tayo or kung may relationship tayo kay Christ, pero walang struggle sa faith natin, tanong natin, baka totoo bang tumanggap ako kay Lord or hindi, di ba? Bakit? Kasi makikita po natin, no? The moment tumanggap tayo kay Lord, makaka-encounter po talaga tayo ng maraming mga pagsubok. Hindi lang po yun, no? Minsan, paladalhan ka ng problema, mabigat na pagsubok, yung talagang akala mo hindi mo kakayanin. And lahat po, even ako, naranasan ko rin po yun, no? The moment nung bago po akong Kristiyano, yung persecution, yung tatay ko, ayaw kong payagan umattend, di ba? Siguro sa iyo, iba, naranasan nyo rin po yan. So yun. Pero, kung i-compare natin yung mga pagsubok or yung opposition, persecution na nararanasan po natin ngayon, minsan nga yung hindi ka lang pinapayagan, ganun, or yun. Pero kung i-compare natin yung weight, sobrang bigat po noong unang panahon, no? Yung time po ng mga disciple. Kaya pwede po sabi po ng verse 27 to 28. Medyo talon lang po tayo, no? Sa verse 27 to 28, sabi po dito, nagkatipon nga sa lungsod na ito, sino daw? Si Herodes at Poncio Pilato. By the way, si Pontius Pilate, siya po yung kay Jesus Christ nung siya po ipapako sa krus. Kasama ang mga hentil at ang buong Israel, laban sa inyong banal na lingkod na si Jesus, ang inyong hinirang. Nagkatipon sila upang isagawa ang lahat ng bagay na inyong itinakda noong una pa man ayon sa inyong kapangyarihan at kalooban. And kung titingnan po natin dito, may kita po natin yung yung struggle ng mga unang mananampalataya. And ano po ba yun? Sabi dyan, no? Si Herod, si Pontius Pilate, yung mga Gentiles, mga pinuno na hentil, no? And hindi lang yun, yung buong Israel, kalaban ni Jesus Christ. And gusto siyang ipapatay. And yun nga po yung nangyari, no? And hindi lang po yun, no? Even yung mga mananampalataya, yun din po yung struggle nila. So imagine niyo po kung ikaw ay mananampalataya nung time na to, yung buong, national level, yung provincial level, city level, barangay, lahat kalaban mo. Bakit? Kasi kinapuputan po nila yung Christianity during this time. And imagine niyo po si Herod mismo, yung emperor ng Roman Empire, ang mandate po niya ipapatay lahat ng mga mananampalataya. And naalala ko po yung nangyayari ngayon sa Nigeria, na familiar po ba kayo or aware po ba kayo sa nangyayari ngayon? And magkakaroon po kasi ngayon ng mass killing, no, sa mga Christian. And nakakalungkot, pero at the same time, encouraging sa atin. Bakit? Kasi kung ikaw ay mananampalataya, kaya mo bang mag-stand sa faith mo? Or hindi po ako Christian, na-attend lang po, ganun. Diba? So yun. And ano yung sabi ni Lord, no? When it comes to hatred or persecution,
ng sanlibutan. Sabi po ng Matthew 10:16, pwede po pa next. Sabi ni Lord mismo, no? Ano po sabi diyan? Tignan ninyo, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Kaya't maging matalino kayo gaya ng ahas at maamo na kagaya ng kalapate. So, ano po yung ini-impress dito ni Lord o sinasabi niya? Tayo po bilang mananampalataya, sinusugo tayo ni Lord sa mundo, no? Hindi para maging katulad ng mundo or para to conform, kundi po para maging salt and light lang sa sanlibutan. Eh, naniniwala po ba kayo doon? Sabi nga, no, sabi ni Lord, no, kayo ang asin at ilaw ng sanlibutan. And ano po ba yung purpose ng asin? Pampaalat, no? And meron po ba kayo nakitang asin na matabang? Siguro wala naman, no? Parang walang lasa tong asin. Yung asin, mostly, lagi siyang maalat. Pero sabi ni Lord, kung mawawalan ng alat kung mawawalan kayong alat, mawawalan kayo ng kabuluhan. It means talagang totally wala. And sabi nga doon, sinugo tayo ni Lord bilang ilaw ng sanlibutan ito. So yun. And ano pa sabi ni Lord sa same chapter din, and then verse 22, sabi po dyan, no? Ano pa sabi ni Lord? Kapopuotan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. And kung tumingin nga po kayo sa ano ngayon, no? Sa mga nangyayari sa mundo, for example, Nigeria, sa China, sa mga talagang bansa na forbidden yung word of God, may kita nyo po kung gaano kahirap. Makita po natin kung gaano ka-challenging talaga maging isang mananampalataya. Pero ito po yung tanong, sa kabila po ba ng mga pagsubok, kaya po natin mag-stand sa pananampalataya? Hello, praise. Siguro mga tatlong ano pa para. So, sabi ni Lord, no, sa John chapter 15, verse 18 to 19, kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin niyong ako muna ang kinapuotan nito bago kayo. Kung kayo taga sanlibutan, kayo'y mamahalin nito bilang Kanya. Sabihin, kung conform tayo sa sanlibutan, no? And ano ba yung takbo ng sanlibutan ngayon? Pasama ng pasama, di ba? Powers ng powers. Pero kung friend ka ng sanlibutan, sabi ni Lord, no, mamahalin niya kayo, no? Pero sabi nito, ngunit hindi kayo taga sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. So imagine mo, pinili tayo, sabihin mo sa katabi mo, pinili ka. And nakaka-bless nga po, no, yung binasang verse ni Kuya MJ kanina, di ba? Sabi ni Lord, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Para ano? Para hinirangin at magbunga at manatili ang bunga. And pag binasa nyo po yung Ephesians chapter 2, nakaka-bless, no? Or chapter 1 pala. Sabi po doon, no? Hindi pa daw nililikha yung sanlibutan. Ano po yung sabi doon? Pinili tayo ng Diyos. So kaya sabihin mo sa atin, pinili ka. No? So hindi po tayo yung naligaw lang or na-attend lang ng aksidente. Meron pong purpose ang Diyos kung bakit po tayo nandito. Amen po. And sabi ng 1 Corinto, verse 1 to 18, bakit ba napupuot yung sanlibutan kay Christ? And sa gospel, and sa ating mga mananampalataya, no? Sabi dito, ang mensahe tungkol sa pagkamatay nino daw ni Kristo sa krus ay ano? Kahangalan para sa mga taong napapahamak. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Kaya ako titignan po natin, di ba? Yung Christianity, pinagtatawanan siya ng mga mga talagang matatalino. Bakit? Kasi totoo ba na nag-exist talaga si Christ? Totoo ba yung
na talagang anak siya ng Diyos. Ito po yung mga argument, no? Pero by faith, naniniwala tayo na ang Diyos po ay nagkatawang tao para, iligtas, abutin po tayo. And sabi nga, yung message ng gospel, foolishness, kahangalan, no? Sa mga taong napapahamak. Pero yung message ng gospel, it is power. Kanino daw? Sa ating mga naliligtas. Pero ang tanong, pinanghahawakan po ba talaga natin yung message ng gospel? At ito po yung nakakalungkot, no? Madalas tayo mismo, sinasabi natin, Christian tayo, or may tinanggap natin si Lord. Pero tayo pa mismo yung walang time sa pagbabasa ng Word of God. And sabi nga, tinanggap natin si Lord bilang Panginoon at tagapagligtas. Pero ang tanong, si Lord ba talaga yung Panginoon ng buhay natin? Or tayo pa rin yung nasusunod? At kung titignan nyo nga po, no, nung time po na to, pag sinabing Panginoon, yung alagad niya or yung alipin niya, walang say dun sa Panginoon niya. Pero ang nakakalungkot, sinasabi natin, Panginoon natin si Lord, si Jesus Christ, pero tayo pa rin, yung mga self-desire pa na natin yung nasusunod, di ba? And sabi ng Romans 12, chapter 2, puro verses lang po tayo ngayon, no? Sabi ni Paul sa mga tiga-Roma, no? Sabi niya, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Alam ko na share to last time, no? Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Alam niyo po yung greatest miracle na kayang gawin po sa atin ni Lord kung ano. Ito po ay baguhin niya yung buhay natin, baguhin niya yung puso natin, baguhin niya yung isipan natin. Bakit? Kasi ang isip po ng tao or ang puso ng tao ay makasalanan. And ito po yung nature natin. Pero ngayon, nandito tayo, dinako tayo dito ni Lord ayon sa kanyang biyaya. And sa biyaya niya, patuloy po tayong nababago. And then next, Mateo chapter 5, verse 14 to 15. Ito po yung nabanggit ko kanina, no? Sabi ni Lord mismo sa mga disipulo niya, no? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsindi ng ilaw at pagkatapos, inilagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan. And bakit daw? Upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Di ba, last week or last week, di ba may dumaan tayong bagyo? And ano po yung ginawa nyong tawag dito, yung paghahanda sa bagyo. Di ba, nag-ipon tayo ng tubig, di ba, may mga flashlight, yung nag-charge ka ng cellphone. Bakit? Kasi may paparating na bagyo eh. And pinakamalaga sa lahat, yung ilaw. And ano ba yung purpose ng ilaw? Pag nag-brown out, lalagay mo dun sa sa pinakamataas para maliwanagan lahat. And yun yung purpose ng ilaw. Pero nakakalungkot, no? Tayo, madalas, bilang mga mananampalataya, nagtatago na lang tayo, di ba? Or takot tayong maging ilaw, takot tayong mag-share, takot tayong i-express yung faith natin, takot tayo i-share kung ano yung natutunan natin, takot tayong i-share yung gospel, yung power, di ba? And nawa, ma-overcome po natin yun. And then sabi ng Mateo 5, verse 16, next verse, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong, mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. So, paliwanagin ang ilaw. And ang tanong, no, talaga bang sa harap ng maraming tao, napapakita ba natin yung grace ni Lord? Sabi nga sa message last week, di ba, a loving disciple, yung pag-ibig ng Diyos, napaparanas ba natin sa mga kapatid natin? Sabi nga sa 1 John chapter 4, verse 20, di ba? Kung sinasabi natin, mahal natin si Lord, I love you, Lord, di ba? Hallelujah, di ba? Nag-worship pa tayo. Pero, napopoot naman tayo at the same time sa ating, kapatid. Ano po yung sabi ni John? Tayo daw po ay sinungaling. Bakit? Paano mo maiibig yung Diyos na hindi mo nakikita? Kung yung nakikita mong kapatid, di ba? Hindi mo magawang mahalin.
And that's the reality. And sabi nga ni John, no, walang nakakakita sa Diyos. And that's the reality. Wala naman po talagang nakakita pa kay Lord, no? Unless na lang, mauna tayo, di ba? Pero, paano makikita si Lord sa buhay natin? Simple lang po. Alam niyo pong ano? Yung dala nating pag-ibig. Amen po ba? So, yun. And then, Ephesians chapter 6, verse 11 to 12, kanina nga, di ba? Makikita natin. Bakit kaya galit na galit yung sanlibutan sa atin? Simple lang po. Because of Satan. And sabi nga sa Ephesians, di ba? Yung kalaban daw natin, hindi tao. Yung kalaban natin, hindi, hindi yung mga kapatid natin or etc. Sino daw po yung pinaka-main na kalaban natin sa sanlibutan? Si Satan. Or yung mga naghahari, yung mga principalities. Kaya sabi ng Ephesians chapter 6, verse 11 to 12, nandiyan na ba? Sabi dyan, no, isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo or yung mga attacks, spiritual attacks. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. And ito po yung reality, no? Hindi natin kalaban yung gobyerno, hindi natin kalaban yung, kung Christian ka, no? And kung naniniwala ka sa spiritual battle, ang kalaban talaga natin sino? Si Satan and yung mga principalities and rulers of this world. And sila yung may pakana nung lahat, di ba? Kaya mapapansin natin sa government, di ba? Nakakalungkot pero talamak yung corruption. Pero kung titignan natin at the bigger picture, sino ba talaga yung nag-uudyok para mangyari yung mga ganun? Yung persecution, yung corruption, yung immorality. Sino? Si Satan. And yung mga evil forces na hindi natin nakikita pero nararamdaman natin. And sabi nga ng Ephesians chapter 6 verse 13, kaya't gamitin ninyo ang mga kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay sino daw ang masama or si Satan. Upang pagkatapos ng laban ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. So ano yung reminder ni Paul sa mga tiga-Ephesians? Hinilin tulad niya po yung yung armor ng isang Roman soldier sa spiritual battle. And ano ba yung kailangan natin? Simple lang, kailangan natin ng kasuotang pandigma na mula sa Diyos. And kung babasahin pa po natin yan, verse 14 to 18, sinabi ni Paul kung ano ba yung parts ng armor and paano niya inihilin tulad sa armor, yun. So, ayun. Di ko nalagay pero sabi doon, no, sa armor, merong helmet. And ano po ba yung sinisimbolize ng helmet? Alam ko yung kids, activity nila, di ba? May helmet, may armor, may shield, may sword. Mga mas kabisado nila, di ba? Pero ano ba yung helmet? Sabi doon, no, yung helmet of salvation. And number 2, sabi nung Ephesians chapter 6, kailangan natin ng breastplate. Ano ba yung breastplate? Meron kang pansuporta dito para pag tinuhog ka, may shield, no. Sabi rin sa arms, ano yung kailangan, no? Sabi doon, shield of faith. Sa kamay natin, kailangan natin yung sword of spirit. And ano yung sword of spirit? Yung word of God. And sabi doon, no, sa paa, meron siyang pa-protection, yung shoes of the gospel of peace. And sabi doon, sa gitna, ano yung makita natin? Meron siyang belt. And ano yung belt? Sinisimbolize ng belt. Yung belt of truth. And alam niyo po, yung na-realize ko, sobrang importante po ng belt. Bakit? Kasi sa belt, doon po nakalagay yung breastplate, yung armor, dito mo nilalagay yung shield. Kaya, and sabi nga, yung belt na yon, yung belt of truth. Kaya napakahalaga po na pinangahawakan po natin yung salita ng Diyos. So yun. Kaya sabihin mo sa katabi mo, no, panghawakan mo yung salita ng Diyos.
And then number 2, sabi po dyan, the reality of their prayer. Sabihin nyo nga po, prayer. Okay. Hello, yan. Okay. And sabi nga, ang katotohanan ng kanilang pananalangin. And ito po yung nakaka-amaze nung binabasa ko po to. Paano nga ba nanalangin yung unang mga mananampalataya? Alam natin, no, ilang encounter nila yung pinaka-massive killing ng Christians, yung massive persecution. Pero paano po ba nanalangin yung mga unang mananampalataya? No? And makikita po natin dito, hindi nila pinag-pray yung protection, hindi nila pinag-pray na, Lord, next time, baka pwede, padaliin mo naman para pag nag-share kami, makaano agad kami. No? Pero hindi, alam nyo po yung pinag-pray nila. Mas lalo pang lumakas yung loob nila para mag-share. And basahin po natin, no? 23 to 30. Medyo mahaba lang po to, no? Sige, basahin na lang natin sa... Sige, 23 to 30. Sabi dito, nang palayain sila Pedro at Juan. By the way, bakit po sila pinalaya? Sila po'y kinulong dahil sa pag-share nila. At pag binasa niyo po yung chapter 2 or chapter 3, doon po bumaba yung Holy Spirit. And with boldness, pinreach nila yung gospel. Sinare nila si Jesus Christ. And nawala yung nila, yung mga takot, no? Kaya kung titignan nyo, nung pinako si Lord sa krus, sino na lang yung kasama niya? Si John the Beloved, di ba? Tsaka si Mary. Bakit? Kasi yung mga disipulo niya, nagkulasan, natakot. Pero dito, nagkaroon sila ng lakas ng loob. And sabi nila, nung palayain sila Pedro at Juan, pumunta sila sa mga kasamahan nila, binalita ang mga, sinabi ng mga punong pari at mga pinuno ng bayan. Bakit po? Dahil sila po ay pinipigilan. Sabi na, okay, papalayain namin kayo, pero ganito gagawin nyo, tumigil na kayo mag-share ng Word of God. And ano po yung ginawa nila? Hindi po namin kayang gawin yun, sabi nila sa chapter 3. Kailangan namin ipangaral yung truth. And pag binasa nyo po yung 4 verse 12, dun sinabi ni Peter, yung pinaka-famous verse sa salvation. Sabi niya, no? Bakit? Dahil kay Jesucristo lamang po matatagpuan ang kaligtasan at sa silong ng langit. Walang ibang pangalang ibinigay sa ikaliligtas ng tao, kundi si Jesus Christ lamang. And verse 24, nang marinig to ng mga mananampalataya, yung threat, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. At ito po yung panalangin nila, no? Panginoon, kayo po ang lumikha ng langit at lupa, ng dagat at ng lahat ng mga nasa mga ito. Alam nila kung sino yung nilalapitan nila. Ang nilalapitan nila yung Diyos na buhay, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. And alam nila yung Diyos nila hindi patay, hindi gawa ng tao. Yung Diyos nila yung pinaka all-powerful, all-knowing, and kayang gumawa ng lahat ng bagay. And ganun po ba tayo pag nagpe-pray? 25, kayo po ang nagsalita sa pamamagitan ng aming ninunong si David na inyong lingkod nang sabihin niya sa patnubay ng Espiritu, bakit galit na galit ang mga hentil at ang lahat ng mga tao ay nagbabalak ng mga bagay na walang kabuluhan. Naghanda para sa digmaan ang mga hari sa lupa at nagtipon ang mga pinuno laban sa Panginoon at sa kanyang hinirang. By the way, nung si King David, nung bago siyang talagang hari, alam naman po natin yung kalagayan niya, diba? Bata siya, payat, maliit. Pero kalaban niya, alam niyo po kung sino? Lahat ng bansa na nakapaligid sa Israel, kalaban niya during that time. And imagine niyo po yung pressure. And ito po yung sa patnubay ng Holy Spirit. Ito rin yung prayer nila. And sabi ng verse 27 to 28, nagkatipon nga sa lungsod na ito sina Herod, Pontius Pilate, kasama ng mga hentil at buong Israel laban sa inyong banal na lingkod na si Jesus ang inyong hinirang. Nagkatipon sila upang isagawa ang lahat ng bagay na inyong itinakda noong una pa man ayon sa inyong kapangyarihan at kalooban. And then next, ito po yung nakaka-amaze, no? Sabi nila, at ngayon, Panginoon, tignan ninyo, pinagbabantaan nila kami. Ultimo yung buhay nila nakasalalay, no? Pero ano po yung prayer nila? Lord, bigyan niyo po kami ng katapangan. Bigyan niyo ng katapangan ang inyong mga alipin upang ipangaral ang inyong salita. Iunat ninyo ang inyong kamay upang magpagaling at loobin ninyo na sa pangalan ng inyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga himala. Nakita niyo po yung prayer ng isang genuine disciple of Jesus Christ. Di ba? Minsan, ang prayer natin, though hindi naman masama, no? Yung mga material na bagay or financial na pangangailangan. Pero when was the last time na, Lord, bigyan niyo po kami ng lakas na loob para
i-share yung salita mo. And makita natin, no, nung pinag-pray po nila yon, ano po yung ginawa ni Lord? After that, yung lugar na dadalanginan nila, nayanig. And after that, nagkaroon sila ng lakas ng loob na ipangaral yung salita ng Diyos. Ito po yung question ko, are we praying the right prayer? Or baka puro patungkol na lang sa atin yung pinagpipray natin? Kaya nga sabi ng Romans 8:26, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa paraang hindi natin kayang sambitin. So the Holy Spirit, siya po yung tumutulong sa atin para ipag-pray. Yung mga nararapat nating ipanalangin. Bakit? Kasi kung tayo lang po, ang pag-pray natin, di ba? Una, sarili mo. Pangalawa, yung mga mahal mo sa buhay. Puro material lang. Puro pera, di ba? Ganun. And then, sabi ng 27, next verse, at ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa atin ayon sa kalooban ng Diyos. At bago pa tayo manalangin, no, alam na ni Lord kung ano yung panalangin natin. And then last, sabi din ng Mateo 6, verse 9 to 10, ito po yung pinaka sikat na prayer na binigay ni Lord sa kanyang mga alagad. Ano po sabi niya? No? Ganito kayo mananalangin, sabi ni Jesus Christ. Ama naming nasa langit, which is, alam natin, no, ayun yung pinag-pray ng mga disciple. Sabi nila, amang banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat, gumawa ng langit at lupa. Lahat. Sabi dyan, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Masunod nawa ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. And sa English, ano po yung sinabi? Ano po yung version? Napakaganda, sabi dyan, no? Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. And ganito po ba tayo mag-pray? No? Lord, let your will be done. Lord, hindi po yung gusto ko yung mangyari, kundi yung kalooban mo, yung nais mo. Hindi po ako yung mataas, kundi ikaw sa buhay ko, di ba? And then last, and bago pa tayo mag-pray, dito po tayo magtatapos. Sabi dyan, no? The reality of God's power. Sabihin nyo nga, power. Yun. So, gising pa. Okay. And sabi dyan, no? Ang katotohanan ng kapangyarihan ng Diyos. Sabi ng verse 31, and ito yung nabanggit ko po kanina. Sige, pwede pabalik muna. Ano pa pala iba? Okay, sabi ng verse 31, pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang kanilang pinagtitipunan, silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. And dawa, ganito rin yung mangyari sa atin. Every time that we pray, na yung Holy Spirit yung kumilos, bigyan tayo ng katapangan sa pangangaral ng Word of God, ano man yung kaharap natin. Kaya nga sabi ni sabi ni Paul kay Timothy, 2 Timothy chapter 1, verse 6 to 7, sabi po niya, dahil dito, pinapaalala ko sa iyo na pag-alabin mong muli ang kaloob na binigay sa iyo ng Diyos nang ipatong ko sa iyo ang aking mga kamay. Sapagkat ang Espiritong binigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kahinaan ng loob, kundi Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. So, sino po dito yung question? Sino po dito yung nahihiya? Taas kamay. Siguro siyempre nahihiya, kaya di mataas kamay. Pero, nawa, matanggal talaga sa atin yung hiya sa pag-share, yung hiya na, nahiya kasi ko, baka asarin ako ng mga, kaklase ko eh. Nahiya kasi ako sa family namin, baka, baka i-oppose ako, baka ganito. Pero, reminder lang po sa atin to na ang tinanggap natin ay hindi espiritu ng fear, kundi ng katapangan. Di lang katapangan, kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili.
And then Matthew chapter 16, verse 24 to 25. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais na sumunod sa akin, ano daw? Kailangan niyang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay magkakamit nito. Kung titingnan niyo po, no, yung last phrase, parang baliktad, no? Parang paradox siya, eh. Sabi nga, no, yung naghahangad na maligtas, yung gusto mong protektahan yung sarili mo or many more, mawawalan ka nito. Pero yung mawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, magkakamit nito. Bakit po? Ang calling po sa atin ni Lord ay talagang ibigay natin ng buong buo yung sarili natin. Kaya nga sabi dito, no, itakwil ang kanyang sarili, contrary to self-love, to self-care, pasanin ang kanyang krus. Pagkakaroon ng pasanin. Bakit? Alam naman po natin yung pinasan ni Lord na krus. Mabigat, no? And it symbolizes yung kasalanan natin ng sanlibutan. At sabi na, sumunod sa akin. Kaya po ba nating sumunod all out kay Lord? Paano kung mangyari sa atin yung mga nangyayari sa ibang bansa, ano, na magkaroon ng massive persecution sa loob ng church or sa mga mananampalataya? Kaya ba natin mag-stand sa pananampalataya natin? So, inahaya ko po kayong tumayo before we pray. Sa pagkakataon po na to, no, maybe nakakaranas tayo ng comfort, ng medyo siguro masaya tayo sa buhay natin ngayon, no? Pero yung message po na to, reminder po sa atin that there will be a time na kapopuotan ng Diyos yung mga mananampalataya. And nabasa nga natin, nangyayari na, di ba? Pero reminder po sa atin to na if ever dumating man po yung pagkakataon na yun, nawa mag-stand po tayo sa faith natin at hindi po tayo mahiya, matakot na i-share yung gospel. Bakit po? Dahil ito po yung mark of the true disciple. And basahin ko lang po yung Revelations 12 verse 11. Alam po natin na bilang mananampalataya, di ba? Hindi po eternal yung life natin dito. And there will be a time na uuwi tayo kay Lord, or there will be a time di natin masasabi kung kailan tayo kukunin ni Lord. Pero sabi ng mga ngaral, chapter 12, there will be a time na haharap tayo sa Diyos at lahat ng ginawa natin, pananagutan natin sa harap niya. And handa na po ba tayo na makaharap si Lord, no? Talaga bang tumanggap tayo? Ligtas ba talaga tayo? Pero sabi ng Revelations 12, verse 11, sabi po siya, no? Pwede po pa, next. Sabi po dyan, no? Pwede ba sabay-sabay po natin basahin? And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. And they loved not their lives unto the death. Sabi doon, they overcame him. Sino po yung they na tinutukoy doon? Yung mga mananampalataya. And kasama po tayo doon. Sino po yung sinasabi doon na him? Ito po si Satan and yung principalities, yung mga namumuno sa mundo po natin na to. And sabi ni John, no, napagtagumpay, sa huling panahon, napagtagumpayan nila si Satan. Bakit? Sa dugo ng kordero, hindi lang po yun, sa testimony nila, sa lumalabas sa puso nila, sa bibig nila, and even yung buhay nila, sabi nila, hindi nila pinahalagahan unto the death. Bakit? Dahil alam nila na pansamantala lang po yung buhay dito. And may eternity. And ito po yung makasama natin ng Panginoon. Basahin ko lang din po tong Hebrew. Yung nabanggit yung verse kanina. Sabi po ng Hebreo, chapter 11, verse 35 to 40. Dahil sa pananalig sa Diyos, ibinalik sa mga babae ang kanilang mga patay matapos buhayin muli. May mga tumangging palayain sapagkat pinili nila ang mamatay sa pahirap
upang muling buhayin at magtamo ng mas mabuting buhay. Mayroon namang nilibak at hinagupit at mayroon ding nabilanggong gapos ng tanikala. Sila'y pinagbabato, nilagari ng pahati, pinatay sa tabak, mga balat ng tupa at kambing ang dinaramit nila. Sila'y mga nagdarahop, aping-api, at pinagmalupitan. Hindi marapat sa kanila ang daigdig. Nagpagala-gala sila sa mga ilang, sa kabundukan, nagtago sila sa lungga at mga yungib sa lupa. At dahil sa kanilang pananalig sa Diyos, isang kasaysayang di malilimot kailanman ang kanilang iniwan. Ngunit ang pangako ng Diyos ay hindi natupad sa kanilang kapanahunan. Alam niyo po, kung meron po tayong last prayer, Lord, bigyan mo po kami ng pananampalataya. Bigyan mo po kami ng katapangan. Pwede po ba sabay-sabay po tayong manalangin? At yung natutunan po natin, ito po yung panalangin po. Sige po, sabay-sabay po tayong manalangin for boldness, for power, for deeper faith. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat po sa Amang banal Diyos na mga pala sa lahat. Lord, naririnig ko po ang panalangin ng inyong mga anak, Panginoon. At nananampalataya po kami kung paano po yung ginawa mo sa unang mga mananampalataya. Dumala sila ng persecution. At at the same time, naranasan nila yung kapangyarihan, yung authority, Lord, yung kabanalan, at lahat-lahat, Panginoon. Ito po ay dahil sa inyo. Lord, ito po yung hinihingi po namin sa oras na to. Nabigyan po kami ng mas malalim na pananampalataya, ng katapangan sa pagbabahagi ng mga salita mo, saan man po kami naroon, Panginoon, at maging buhay na patotoo po kami na inyong katapatan, na inyong pag-ibig, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. Salamat po, Diyos. At Lord, yung nag-iisang buhay na pinigay mo po sa amin, Lord, talagang ialay namin 100%. Dahil alam po namin na after nito, Panginoon, mas greater pa yung reward na matatanggap po namin na hindi kayang ibigay ng sanlibutan ito, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa bawat isa po na narito. Patuloy po pong pagpalain yung bawat tahanan, yung bawat mga negosyo, yung bawat mga trabaho na inyong mga anak. Bless mo po, Panginoon. At sa mga may mga prayer request ngayon, ng kagalingan, Lord, we declare healing, Lord, sa buhay ng bawat isa. We declare peace, we declare comfort, Panginoon, dahil at lahat po na ito ay para lamang sa inyong karangalan, Panginoon. Salamat po, at ito po aming sama-samang panalangin, papuri, salamat sa pangalan po namin, Panginoon Jesus, at ang lahat po ay magsabi ng Amen. So, God bless po.